Ano? Nasaan na sila? Hindi po namin sila makita. Tayo na. Ano, ayos ka lang ba? Masaya ako makita ka. Ang mga bulaklak, may kanya-kanyang espesyal na kahulugan. Alam mo ba ang kahulugan ng bulaklak na to? Anong kahulugan nito? Bagay na mayroon ka. Ngunit wala ako. Mga alaala. Kung ganon, sinasabi mong pumunta silang dalawa sa tanggapan? Opo, Pinunong Yam. Sige, makakaalis na kayo. Mukhang mas maganda ang nangyari. Dahil nandito na ngayon sa lugar na to ang salot. Hintayin na lang natin ang mangyayaring sakuna. Tama ka. Sandali, saan nga kaya magandang magsimula? Ha?
Paranin mo ko! Dali lamang po. Pero, Paranin mo! bakit kailangan mong pigilan ang pagpasok niya? Halika, tumuloy ka. Sa ganitong alanganing oras ng gabi, anong pakay ng isang panauhing tumutuloy sa bahay panuluyan? Hindi ba mabuti ang pag-asikaso sa iyo roon? Makinig ka sanang mabuti. Naisip ko lang na labis ang ginagawa mo. Binigyan mo na kami ng pahintulot. Ngunit sa pilitan mo pa rin hinarang ang barko sa pantalan. Kaya kong palampasin ang malaking halagang sinisingil mo sa iyong bahay panuluyan. Naghahanap buhay lang kami. At alam mong kailangan namin yon. Ay, nako, mahal kong panauhin. Ipaalala ko lang sa iyo na nangako ka sa akin na bibigyan mo kami ng karapatan sa mga kargamento ninyo. Kaya naman, ginawa ko lang kung anong nararapat nung dumating kayo. Talagang napakasama mong tao! Hinaharang mo kahit ang maliliit na negosyante at pinagnanakawan. Sa tingin mo naglalakbay kami tagahanap buhay para lamang bigyang kaluguran ang kasakiman mo? Ipaalam ko sa mundo ang mga ginagawa mong illegal na gawain! Humanda ka! Mag-iingat ka, kaibigan. Ay, sana marami tayong huli ngayon, ano? Manigurado yan. Saka na. Ba? Tao ba yun? Oo, tao nga. Patay na tao! Patay! Nako, iparang na kasi ka na uulan. Nasa 170 sentimetro ang taas niya. Umaabot sa 61 sentimetro ang kanyang buhok. Walang bakas ng anumang paglaban o kaya naman ay pananakal sa biktima. E panlalason. Sinubukan kong maglagay ng toniko sa kanyang bibig, ngunit hindi nagbago ang kulay. Ang sabi nila, wala raw pong anumang karamdaman ang biktima. Pagkamatay na hindi malaman ang dahilan. May kumakalat na balita tungkol sa sirenang nagbitiw ng sumpa kaya nagkaroon ng mga ganitong pangyayari. At ngayon nababalot ng takot ang mga mamamayan. Tutukan niyong mabuti ang investigasyon at bigyan na maayos na libing ang biktima. Marapat na kausapin ang mga mamamayan para sila'y kumalma. Ano po bang nangyari dyan? Nakakatakot naman. Nakakabagabag ito. Ay, naku. Kung sakaling sumpangan ng isang sirena ang dahilan, o palabas, para gamitin ang takot ng mamamayan, hindi pa ngayon matutukoy sa ngayon. Pero aalamin ko ang katotohanan sa pamamagitan ng masusing investigasyon. Hindi muna ililibing ang katawan ng biktima. Punong hukom, manggagamot at tagasiyasat, gawin niyong nararapat sa investigasyon. Sandali, bakit po kayo nandito? Sabi kayo! Hindi po dito! Sino po kayo? Bumalik kayo! Aba, ikaw pala, Hongnan. Ano pa kayo ng iyong biglang pagbisita? Magandang araw. Narito ang isang shaman mula sa bundok ng Gung. Ayon sa kanya, meron daw masamang sirena ang nagtatago sa tanggapang ito. Pambihira. Malaking kasinungalingan naman ang balitang yan, Hongnan. Hindi ka talaga naniniwala? Kung ganon, pwede ba naming sayasatin ang buong lugar? Nasisiraan ka na ba? Wala rito ngayon ang punong bayan. Hindi yun maaari. Ang ulo ng punong bayan ba? O ang ulo mo ang aming puputulin? Punong bayan! Punong bayan! Sandali! Ang mga tao, nasa inyo pong tanggapan ngayon. Hinahanap po nila si Rena. Sinisiyasat po nila ang buong tanggapan na talaga po. Ay! Hindi pa po tapos sa mensahe ko. Umalis na kayo agad. Pahintay naman! Punong bayan! Nagkaroon ako ng panaginip. At sa panaginip kong yon, nakatira ako sa isang kakaibang mundo. At ikaw, naroon ka rin sa mundong yon. Iginuhit kong nakita ko sa aking panaginip. Kung yun man ay isang panaginip, katang isip, o nakikita kong isa pang mundo sa hinaharap. Iyon ang hindi ko matiyak.
Ngunit isa lang ang alam ko.